Kabanata 27, Nasyonalismo at ang Kolonyal Revolusyon. Ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ang naghudyat ng pagtatagumpay ng pakikipaglaban ng mga colonial people para sa kanilang kasarinlan. Nangyari ang pagbuwag ng mga colonial empire at ang nagtatag ng mga bagong malalayang bansa sa buong mundo. Ang pakikiglaban ng mga colonial people para sa kalayaan ay tumagal ng ilang henerasyon at sa kalaunan ang kanilang pagpupunyagi at ang mga malikhaing pamaraan ng pakikibakang kanilang ginamit para sa kanilang mga adikhain ay natagumpay sa harap ng napakalakas na kapangyarihan ng mga Persang kolonyal. Maituturing ang nasyonalismo sa pinakamalakas na puwersang nagbibigay lakas para sa mga kolonyal sa rebolusyon na makamtan ang tagumpay sa huli. Tatalakayin sa kabanatang ito ang mga mithiing nagpasigla sa panahon ng bagong imperyalismo, ang naging tugon ng mga colonial people at ang iba't ibang kilusan para sa kasarinlan at ang pamamaraan ginamit gayon din ang mga ibubuga nito. Mga mithiin ng imperyo noong panahon ng bagong imperyalismo. Bagamat ang fenomeno ng kolonyalismo ay nagsimula sa mas maagang panahon noong ika-15 dan taon, ang karakter nito ay nagbago lalong-lalo na noong kalagitnaan ng ika-19 dan taon. Ang bagong yugtong ito ay inilarawan bilang panahon ng imperyo kung saan ang mga kolonya ay hindi na lamang mga teritoryong pinoprotektahan at kinokontrol ng mga Persang kolonyal sa pamamagitan ng kanilang pagiging superior sa teknolohiya sa larang ng pakikigdigma at industriya. May mga bago at revolusyonaryong mga mithiing lumabas sa nagbigay katwiran sa pagbago ng direksyon at layunin ng pamumunong kolonyal noong kalagitnaan ng ika-19 dan taon. Civilizing Mission o misyon ng pagmumulat sa kabihasnan. Ang nagpasimula ng ideyang magkaugnay ang kalakalan at pagbabahagi ng ebanghelyo o evangelism ay ang mga British. Para sa kanila, mahigpit ang pangangailangang gawing sibilisado ang mga lokal na tao at hanguin ang mga Indian sa pagkagumon sa mga pamahiin at pagsamba sa Diyos-Diyosan o Edwards the West in Asia. Sinikap nilang isulong ang moral regeneration ng India sa pamamagitan ng pagtuturo ng ebanghelyo o evangelism. Para sa layuning ito, inuna ng mga British ang pagsulong ng edukasyong kanluranin sa buong India na naglayong ituro ang Kristiyanong moralidad. Liban sa pagiging kumbinsidong malaki ang kanilang maitutulong sa tao ng India sa pamamagitan ng pagtatakang iwaksi ang inaakala nilang kaugaliang barbaro dito. Naniniwala rin silang ang isang sibilisadong katutubo ay mas mahusay na mamimili kaysa sa isang hindi sibilisado. Sinabi ni Thomas Macaulay, ang ama ng English education sa India sa isang talumpati na, "To trade with a civilized man is infinitely more profitable than to govern savage." Para sa school of thought na ito, ang edukasyon ang susi para sa pagbabagong loob o convention at ang convention ang susi para sa kaunlaran ng India. Ang isa pang school of thought na nakaimpluwensya sa ideya ng civilizing mission ng mga British ay nakaugat sa paniniwalang ang paggawa ng batas ang sagot sa mga katanungan hinggil sa kung paano mahusay na pangangasiwaan ng India. Ang paniniwala ng mga utilitarian ang kahirapan at kamangmangan ay kadalasang produkto ng masama o maling mga batas at masamang pamahalaan, kung kaya't isinulong nila ang mabuting pagbatas para maihahon ang India mula sa kahirapan at kamangmangan. Social Darwinism. Hango sa theory of natural selection ni Darwin, isinulong ng Social Darwinism ang pananaw sa lipunan na ang nanawagi lamang at nabubuhay ay ang mga pinakamalalakas. Dahil buo ang pananalig ng mga Persang kanluranin na sila ay superior at ang pinakamalakas, kumbinsido silang sila ang karapat-dapat na mangibabaw sa buong
kasangkatauhan. Handa silang itapat ang kanilang lakas at mga paniniwala laban sa sinuman o anumang bansang nais nilang gawing kolonya. Ang kanilang pagnanasa ay tila napakalakas ng kanilang paniniwalang karapatan nilang maghari at mangibabaw sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit nagpatuloy sila sa pagtatag ng kanilang kontrol sa buong mundo nang walang pag-alinlangan o pakiramdam na sila ay may sala. White man's burden theory. Kaugnay ng paniniwala sa superiority ng white man ay ang pananagutan nitong gawin ang lahat ng mga kaya upang maging sibilisado ang lahat ng kasangkatauhan. Ito ang nagbigay linaw sa gawain ng administrasyong kolonyal sa larang ng pagtulong sa pag-angkat sa mga colonial people na manghango mula sa pagkasalat sa kaunlaran. Naatasan ang pamahalaang kolonyal ng misyon na pangangalaga o pagtuturo o Mission of Totalig tungo sa mga mithiin at uri ng pamumuhay ng kanluraning sibilisasyon. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan ang bagong imperialismo ay nailarawan kilala sa pagwawasak o pamumuksa ng buong kultura. Ang mga motibo ng bagong imperialismo noong ika-19 na dantaon ay ang mga pakikipagkalakalan o trade at status quo o ang dating kalagayan, ano pa man ang mga filosofiya at literaturang nagtangkang bigyang katwiran ang pagpapanatili ng mga imperyo noong panahong ito. Ang imperialismo ay natataling mapagsamantala ang komersyo, politika at mga estratehiyang ginagamit. Mga reforma ng mga British. Sa harap ng paglakas ng kawalan ng kasiyahan sa iba't ibang sektor ng lipunan sa India, lalong-lalo na mula sa mga piling taong may pinag-aralan o educated elite. Naghanap ng iba't ibang pamaraan ang British Crown na mapagaan ang lumalalang pressure sa pamamagitan ng pagproproklama ng Indian Council Act ng 1861 na nagsaad ng pagtatalaga ng Indian sa mga bagong likhang Legislative Council. Mahalaga ito dahil binigyan nito ng status ang mga Indian na nakatanggap ng paghirang at nagpatunay na suportado sila sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga Legislative Council na ito, nagkaroon ang mga British ng maliwanag na pag-unawa sa mga pananaw at sentimento ng mga Indian. Nirebisa ang batas o act na ito noong 1892 na nagpahayag na ang mga kinatawan ng mga konseho ay ihahalal na at hindi na itatalaga. Napalawak nito ang larang ng representasyon. Kasama sa mga constitutional reforms ay ang Morley-Mentor Reforms ng 1909 na nagtaguyod sa prinsipyo ng halalan para sa Legislative Council ng Gobernador-Heneral gayon din sa mga lalawiganin. Napagpasyahan din magtalaga ng isang Indian na magiging kasapi ng Viceroy's Executive Council, ang gabinet ng British India. Binigyan ng karapatan ang mga konsehong panlalawiganin na talakayin ang mga isyu hinggil sa pamahala at sa budget. Ang 1935 Act ang nagsaad ng pagbuo ng isang federal structure sa India kung saan ang mga princely state ay isasama at ang mga pagtatag ng mga popular government sa mga lalawiganin. Isinaad din dito ang paghihiwalay ng Burma mula sa India, habang ang mga reformang ito ay tila pagsulong sa direksyon ng pamahalaan ay may representasyon sa India. Halos wala itong nagawa sa pagpapagaan ng lumalakas na dumami makabayan sa India. Hindi naglaon at hinarap ng mga British ang pwersa ng Indian nationalism na napasiklab ng mga paniniwala ng mga Hindu.
Napatunayan na ang puwersang ito ay lubhang mas malakas sa anumang inaasahan ng mga British. Dun lang nagtatapos ang ating nasyonalismo at ang Colonial Revolution. Thank you.